Alam mo ba na 90% ng mga lalaki iisa lang ang script? Ang ganda mo, kumain ka na ba? O kamusta? Boring, di ba? Ngayon may nagtanong sa atin, paano ba maging unforgettable sa isang babae nang hindi nagmumulang trying hard? Kung pagod ka ng masin zone o maging option lang, makinig ka ng mabuti. May ituturo akong 5 psychological switches na kapag pinindot mo, ikaw na ang hahabulin ng atensyon nila. Panoorin mo hanggang dulo dahil ang huling tip ang magbabago sa laro mo. Bago tayo magsimula, i-type mo muna sa comments ang ready kung handa ka nang i-upgrade ang diskarte mo ngayong 2026. At syempre, i-like mo na ang video nato at mag-subscribe ka na ngayon para mas marami tayong matulungan ng mga lodi natin. Heto na ang mga teknik na babago sa dinamiko ng relationship mo. Una, the mystery effect. Ang pag-ibig ay parang isang mahusay na pelikula. Sa sandaling ibigay mo na ang lahat ng sikreto sa unang eksena pa lang, wala nang dahilan ng manonood para tapusin ang kwento. Sa larangan ng atraksyon, ang mystery effect o ang paggamit ng open loops ay ang iyong pinakamabisang sandata. Ayon sa Zeigarnik effect sa psychology, ang utak ng tao ay may natural na obsesyon sa mga bagay na hindi tapos o unfinished. Kapag masyado kang open book, ibig sabihin, lahat ng detalye ng buhay mo, pangarap mo, at kinakain mo ay ibinibida mo agad. Pinapatay mo ang kuryosidad niya. Ang misteryo ay ang gatong na nagpapanatili sa apoy ng interes. Kapag wala nang itatanong sa'yo, wala na ring dahilan para isipin kanya pag-uwi. How to apply the art of the cliffhanger. Huwag sumagot ng nobela sa bawat tanong niya. Sa halip, magbigay ka ng teaser at biglang magpalit ng topic o magpaalam na may gagawin ka. Scenario, the conversation. Siya, ano yung pinaka-crazy na thing na nagawa mo nung college? Ikaw, the mystery way. Muntik na kaming makick out dahil sa isang experiment sa lab. Pero mahabang kwento yun, baka hindi ka makatulog. Anyway, ikaw mahilig ka ba sa mga adventure? The result, ngayon ang utak niya ay nakafocus sa anong experiment yon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang dulo. Binigyan mo siya ng puzzle na kailangan niyang lutasin. Ang pagiging bitin ay hindi panlaloko. Ito ay pagbibigay sa kanya ng espasyo para pag-isipan ka. Ang lalaking marunong mag-iwan ng open loops, ang siyang laging hinahanap-hanap sa susunod na pagkikita. Pangalawang technique, emotional anchoring. Ang kagandahan ay kumukupas sa paningin, ngunit ang pakiramdam na iniwan mo sa kanyang puso ay mananatiling sariwa habang buhay. Karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog sa bitag ng pagbibigay ng surface-level compliments. Pinupuri nila ang buhok, ang suot, o ang mukha ng isang babae, mga bagay na malamang ay narinig na niya mula sa 10 ibang lalaki sa araw na yon. Ang mga ganitong papuri ay madaling makalimutan dahil hindi nito inaabot ang kanyang emosyon. Dito pumapasok ang emotional anchoring. Sa halip na mag-focus sa panlabas na anyo, ang layunin mo ay ikabit ang iyong presensya sa isang positibong emosyon na nararamdaman niya o ipinararamdam niya sa iyo, the power of emotional memory. Ayon sa neurobiology, ang ating mga alaala ay mas matatag kapag ito ay may kaakibat na matinding emosyon. Kapag sinabi mong may kakaiba kang energy, parang nakaka-relax kausap, hindi mo lang siya binobola. Binibigyan mo siya ng isang emotional label, inilalarawan mo ang epekto niya sa iyong internal state. Sa madaling salita, gumagawa ka ng isang anchor kung saan tuwing makikita ka niya, maaalala niya ang pakiramdam na siya ay espesyal, kalmado, at may halaga. Ang lalaking marunong gumamit ng emotional anchoring ay hindi lang basta kausap. Siya ay nagiging isang karanasan na mahirap kalimutan. How to apply, shift the focus. Huwag purihin ang bagay, purihin ang vibe. Sa halip na sabihing maganda ang damit mo, subukan ang bagay sa'yo yan. Nagmumukha kang mas approachable at light. O kaya, hindi ko alam kung bakit pero ang bilis ng oras kapag kausap kita. Sa pamamagitan nito, ang atensyon ay nalilipat mula sa logic patungo sa pakiramdam. Kapag ang isang babae ay naramdaman na nakikita mo ang kanyang tunay na pagkatao at hindi lang ang kanyang labas na anyo, doon nabubuo ang malalim na atraksyon. Pangatlong teknik ang kapangyarihan ng push and pull. Ang atraksyon ay parang apoy. Kung masyadong malapit, nakakapaso. Kung masyadong malayo, namamatay. Ang sikreto ay ang marunong na paglaro sa pagitan ng init at lamig. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagiging masyadong mabait, the nice guy o masyadong suplado. Ang push-pull dynamic ay ang sining ng pagbibigay ng atensyon, pull, at pagbawi nito sa pamamagitan ng banayad na panunukso o pagdistansya, push. Ito ang lumilikha ng emotional tension na nagpapanatili sa interes ng isang babae. Kapag puro pull ka lang, nagmumukha kang desperado at fan na lang niya. Kapag puro push, nagmumukha kang arogante. Ang magic ay nasa balanse. The chemistry of tension. Sa psikolohiya,
Ang tao ay mas naaakit sa mga bagay na hindi nila sigurado kung nakuha na nila ng buo. Ang push-pull ay parang roller coaster. Ang saya ay wala sa patag na riles kundi sa taas at baba ng biyahe. Kapag binigyan mo siya ng papuri, pull, at sinundan mo ito ng isang biro na tila binabawi ang papuri ngayon, push, pinapagana mo ang kanyang dopamine levels. Napipilitan siyang mag-isip, gusto ba niya ako o niloloko lang? Yung pag-iisip na ito ang simula ng tunay na pagkagusto. How to apply the T's and please. Huwag mong hayaang maging kampante ang kanyang ego. Kailangan mong ipakita na kahit gusto mo siya, hindi ka takot na biruin siya o hindi sumang-ayon sa kanya. Example 1, the compliment flip. Pull, alam mo ang ganda ng mga mata mo. Push, parang sa pusa ko nung bata ako. Makulit din ba ang ugali mo? Example 2, the interest flip. Pull, ang saya mo sigurong kasama sa mga road trip. Push, kaso mukhang mabagal ka kumilos, baka iwanan lang kita sa stoplight. Sa pamamagitan nito, ipinapakita mo na ikaw ay isang high value man na may mataas na standards at hindi basta-basta naradala sa ganda lang. Ipinapakita mo na ang atensyon mo ay isang premyo na kailangang pagtrabahuhan, hindi isang bagay na libreng ibinibigay sa kahit kanino. Ika-4 na technique, ang observation over compliment. Ang atensyon ng isang lalaki ay ang kanyang pinakamahalagang currency, at kung gagamitin mo ito para mapansin ang mga detalye sa ilalim ng balat, mas magiging mahalaga ka sa paningin niya kaysa sa sinumang lalaking puro ganda lang ang nakikita. Karamihan sa mga lalaki ay tamad, tumitingin lang sila sa labas. Sasabihin nila ang ganda mo, bagay sa'yo yung dress o ang puti mo. Pero ang isang high-value man ay isang observer. Alam niya na ang tunay na koneksyon ay hindi nabubuo sa pagpuri sa hitsura, kundi sa pagpapatunay na naiintindihan mo ang kanyang pagkatao. Ang observation over compliments ay ang sining ng paghuli sa maliliit, na kilos na kahit siya ay hindi namamalayang ginagawa niya. The power of being seen. Sa psikolohiya, ang isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay ang to be seen and understood. Kapag pinansin mo ang isang maliit na detalye, gaya ng pagbilis ng kanyang pagsasalita, kapag paborito niya ang paksa o ang bahagyang pagkunot ng noo niya, kapag nag-iisip ng malalim binibigyan mo siya ng validation na higit pa sa pisikal. Ipinapakita mo na ang atensyon mo ay nakatutok sa kanya, hindi sa gusto mong makuha sa kanya. Ang ganitong uri ng obserbasyon ay nakaka-trigger ng matinding emotional intimacy dahil sa mundo ng puro likes at hearts. Bihirang-bihira ang taong marunong talagang lumingon at makinig. How to apply the deep scan. Huwag mong purihin ang resulta, purihin mo ang proseso o ang enerhiya niya. Example 1, energy observation. Napansin ko kapag excited ka sa kinukwento mo, bumibilis yung pagsasalita mo tapos naniningkit yung mga mata mo. Nakakaaliw panoorin halatang passionate ka. Example 2, personality observation. Napansin ko na kahit pagod ka na, nagagawa mo pa ring ngumiti sa mga waiter. I like that. It shows a lot about your character. Sa halip na maramdaman niyang sinusuri mo siya para husgahan, mararamdaman niyang pinapahalagahan mo ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Kapag naramdaman ng isang babae na nakikita mo ang tunay na siya, doon siya magsisimulang magtiwala at maging tapat sa kanyang nararamdaman para sa iyo. Ika-5 technique, the vulnerability shield. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa pagiging pader na walang butas, kundi sa tapang na magpakita ng kaunting lamat upang doon dumaan ang tunay na koneksyon. Maraming lalaki ang takot magpakita ng kahit anong emosyon dahil akala nila ay tanda ito ng pagiging beta o mahina. Ngunit ang katotohanan, ang lalaking laging nakamaskara ng perfection ay nakakatakot lapitan at mahirap pagkatiwalaan. Ang vulnerability shield ay ang sining ng pagpapakita ng iyong pagkatao, ang iyong mga takot, pagkakamali o pangarap sa paraang hindi ka nagmumulang kawawa, kundi nagmumulang tao, ang lakas sa likod ng kahinaan. Sa psikolohiya, ang vulnerability ay ang tulay ng empatya. Kapag nagbahagi ka ng isang kwento kung saan nabigo ka o nahirapan ka, binibigyan mo siya ng permiso na maging totoo rin sa harap mo. Pero tandaan ang gold rule, ang vulnerability ay dapat laging may kasamang accountability. Hindi ka nagrereklamo o naghahanap ng nanay na mag-aalaga sa'yo. Nagbabahagi ka ng kwento kung paano mo hinarap ang pagsubok. Ipinapakita mo na kahit ang isang high-value man ay nasusugatan, ngunit marunong siyang magpagaling ng sariling sugat. How to apply the strategic reveal. Huwag mong ibuhos ang lahat ng trauma mo sa unang date. Gumamit ng maliliit na emotional windows upang masubukan ang kanyang reaksyon. Ang maling paraan, weakness. Lagi na lang akong iniiwan ng mga ex ko. Siguro kasi masyado akong mabait. Nakakapagod na talaga. Nagiging biktima ka rito. Ang tamang paraan, sovereign vulnerability.
Dati, sobrang takot ako magsalita sa harap ng maraming tao. Muntik na akong sumuko pero na-realize ko na ang takot ay part lang ng growth. Ngayon, sinusubukan ko pa rin i-perfect yon. Kapag nagpakita ka ng ganitong lamat, mas lalong luluwag ang loob niya sa'yo. Mafe-feel niya na hindi niya kailangang magpanggap sa harap mo dahil ikaw mismo ay komportable sa sarili. Mong balat kasama na ang iyong mga peklat. Ang lalaking kayang maging vulnerable nang hindi nawawala. Ang kanyang frame ay ang lalaking mahirap, iwanan dahil siya ay totoo. Ika-6 na technique, the selection frame. Ang isang lalaking namamalimos ng atensyon ay hindi kailanman magiging hari sa paningin ng isang babae. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili, hindi sa paghahabol. Karamihan sa mga lalaki ay lumalapit sa pakikipag-date na ang mindset ay sana magustuhan niya ako or ano ang dapat kong gawin para mapili niya ako. Ito ang tinatawag na supplicative frame at ito ang pinakamabilis na paraan para mawalan siya ng interes. Ang selection frame ay ang pagbaligtad ng sitwasyon. Ikaw ang nag-i-interview, ikaw ang nagsusuri,